Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So once again, I'm Hazel Bernardo, isa sa mga Senior Marketing Director dito sa IMG and of course, Certified Associate Financial Planner and Life License Underwriter. So ano nga po ba yung topic natin ngayon? So isa sa pinaka-importante na topic natin ngayon is yung paghahanda, lalong-lalo na sa pinakamalaking kakaharapin nating problema, especially pagdating sa health. Kasi tulad ng madalas nararanasan natin, kapag may nagkasakit sa family natin, ano na ba yung kailangan nating gawin? 'Di ba, saan na ba tayo kukuha? Pero bago natin simulan, please check my YouTube channel or i-subscribe natin tong YouTube channel. And thank you so much for your support sa lahat ng nakasubscribe na. And you can check din yung QR code ko or yung link bio para magkaroon kayo ng contact sa akin. And you can check our FB page sa IMG Kabuyo Financial Center. Meron din tayong IMG official page para lahat ng mga websites and of course, yung mga social media platforms natin, you can check about IMG. Again, ang pag-uusapan natin ngayon, isa sa pinaka-importante na hindi natin masyadong napapriority. Especially yan sa ating mga Pilipino. Balikan lang natin yung dalawang season sa buhay, yung tinatawag na productive and non-productive years. Again, dito sa productive years, ngayon na malakas ka pa, kaya mo pang magtrabaho. Ang question lang dito, paano pag nagkasakit ka? Trabaho tayo ng trabaho, di ba napaka-posible na tamaan tayo ng sakit anytime. Ang question lang, may healthcare ka ba? Pag nagkasakit ka, saan ka ba dadalhin? Private or public? 'Di ba? It's up to us kung ano yung meron tayo. Siguro, ang ilan sa atin, meron na tayong healthcare, may napaghandaan tayo because of our company or dahil employed tayo ngayon, magkasakit man tayo, walang problema. Meron tayong card. Kaya lang, kung ikaw yung nanonood ngayon na wala ka pang card, wala ka pang napaghandaan, or hindi ka employed, kapag nagkasakit ka, paano ka kaya? Saan kaya kukuha yung family mo? Lalo na kung ikaw yung breadwinner. Again, i-remind lang natin kung gusto mong maputol yung cycle or yung poor cycle sa family mo na paulit-ulit nangyayari dahil hindi nakapaghanda kapag nagkakasakit, 'di ba madalas ibinebenta kung anong meron sila. Kung wala, mangungutang, walang choice. Imagine niyo productive years, ngayon na malakas pa tayo, kapag nagkasakit tayo, malaking problema if wala kang preparation. Pero kung meron kang healthcare, mas maganda. Kaya lang, pagdating natin ng non-productive years, which is, eto na yung time wala ka ng income, hindi ka na din employed, so ibig sabihin, napuputol na lahat yung mga health card natin sa kahit anong mga company na meron tayo during productive years. Ang question lang, paano kapag dito ka na nagkasakit? May healthcare kaya na poproteksyon sa'yo pagtanda mo, hanggang pagtanda mo, or magiging pabigat na lang tayo sa mga anak natin? Kasi kung wala tayong mapaghahandaan, sino kaya yung mas mahihirapan sa mga gastusin? Kaninong income kaya yung uubusin mo kapag nagkasakit ka? Kapag meron ka ng maintenance? Kapag wala ka ng trabaho? Sino kaya yung mababaon sa utang kung wala kang mapaghahandaan ngayon pa lang? Kaya make sure kahit sobrang busy ka, please, priority natin yung mga bagay na kailangan nating paghandaan. Especially yung tinatawag nating healthcare na kapag nagkasakit ka. Ang question, meron ka na ba? Kung wala pa, pag-usapan natin yan. Again, tatlo lang yung pwedeng mangyari sa buhay natin. Paano ngayon kapag bigla kang namatay? Ang question ko, ano yung maiiwan mo sa family mo? Paano kung may pinag-aaral ka pang anak? Paano kaya yung pangarap mo para sa kanila? Baka pag namatay yung tao o lalong-lalo na yung breadwinner, masama na din sa hukay yung pangarap natin para sa family natin or para sa mga anak natin.
'Di ba? Pangalawa, paano pag bigla kang nagkasakit? Who will take care of you? Ang question ko, paano yung mga anak mo ulit? Paano yung asawa mo? Pag nagkasakit ka, handa ka ba? Saan ka kukuha ng panggastos? And ito yung pangatlo, ito yung gusto ng lahat. What if mabuhay tayo ng mahaba? Gusto mo rin ba yan? Kaya lang alam mo ba, problema din pala kapag nabuhay tayo ng mahaba. Kasi sino yung mag-aalaga sa'yo? Sino yung magpo-provide sa'yo? Kanino ka aasa? Sino yung magbibigay sa'yo ng income? 'Di ba? Paano yung gastusin mo araw-araw? Matanda ka na. That time, syempre, hindi na natin kayang magtrabaho. Ano ba yung the best na kailangan nating paghandaan? And good thing, dito tayo papasok. Alamin muna natin yung iba't ibang klase ng healthcare. Una, may tinatawag kasi tayong short-term healthcare. Ito yung nabanggit ko kanina na during productive years, meron ka pa. Katulad sa mga companies na meron tayo ngayon. Kung nasa malaking company ka at meron kang healthcare, mas maganda. Pero ayan yung tinatawag na short-term healthcare. Number one, sa short-term healthcare or traditional HMO, ito yung nire-renew at hindi guaranteed, lalong-lalo na yung may mga matataas na claims. Napansin mo sa company mo, iba-iba yung HMO, taon-taon or every other year, di ba? Plus nag-i-increase yun, depende sa age or until hanggang 60 tayo. At wala din yun insurance coverage. Madalas nakafocus lang talaga hospitalization. And take note, wala din dito return of premiums. Ibig sabihin, kahit matagal ka sa company, sabihin natin 5 years, 10 years, may mare-refund ka ba na nahulog mo sa HMO mo? Di ba po wala? And take note, ito pa yung isa sa pinaka-importante na kailangan nating ma-realize. Yung meron ka ngayon is hanggang 60 lang or habang employed ka. Paano pag wala ka na sa company mo? At hindi din to flexible or transferable. Kaya nga siya tinawag na short-term healthcare. Okay, yung isa namang healthcare, ito yung tinuturo natin. Let's check kung meron na ba tayo nito. Yung tinatawag na long-term healthcare. Dito, fix yung premium natin. Hindi tayo habang buhay maghuhulog or magsasave para sa healthcare. Fix lang yung years. And may insurance coverage na rin tayo. At kapag nakapag-ipon ka, in the future, pwede ka din kumuha or mag-withdraw. Meron tayong tinatawag na return of premiums up to 85% mula dun sa contract natin. O, di ba? Naging savings and investment mo pa yun. Plus, take note, kasi dito sa long-term healthcare, cover tayo beyond 60. Di ba? Hanggang pagtanda mo, umabot ka man ng 100 years old, congrats, kasi may napaghandaan ka pa rin healthcare. Magkasakit ka man, walang problema. And number 5, reinstatement within 2 years of lapse policy. Paano ma'am kapag nag-struggle kami, wala kaming mapanghulog? Don't worry kasi sa atin, may reinstatement tayong tinatawag. Hindi ka man makabayad 3 months, 5 months, walang problema. Kasi pwede mo ulit yun i-activate. Pero syempre, mas maganda talaga, sabi ko nga kanina, lahat tayo, dadating sa time magkakasakit, makapag-prepare talaga tayo. And lastly, transferable to sa mga primary beneficiary natin. O imaginein mo yun, mawala ka, sabi ko nga kanina, what if mamatay ng maaga, don't worry kasi transferable pa yun. May ipapamana ka na para sa anak mo, mapagpapatuloy niya yung pangarap mo para sa kanya. Kasi itong long-term healthcare natin, 3-in-1 savings program na siya. Parang kape, no? Ulit, meron na tayong healthcare, meron na tayong investment, meron ka na ding insurance. Pero take note, ang priority natin dito is healthcare. Sige, paano po ba yung program natin dito sa long-term healthcare or sa Ultimate Kaiser Health Builder?
Take note, isa siya sa main partner ng IMG. Okay? Ngayon, ang program natin kay Kaiser, 7 plus 13. 7 years lang tayong mag-iipon. Ulitin ko, 7 years ka lang mag-iipon para sa long-term healthcare mo. Pagdating mo ng 8 to 20th year, yung naipon mo ng 7 years, nag-grow din yon. Okay? Kasi meron nga tayong healthcare, which is 1 year pa lang, meron kang 1 year fund or 1 year na ipon, may healthcare coverage ka na. Kailangan mo man ng hospitalization, meron ka ng health card kahit anong edad ka. Second, meron ka na din dyan life insurance once na ma-start mo yung program mo dito sa Kaiser. And third, investment din siya. Kasi yung na-save mo sa loob ng 7 years, nag-grow yun. Okay? Lumalago din siya. 8 to 20th year, wala ka nang gagawin dyan. Sa dulo, pwede ka pang mag-withdraw, pwede kang kumurot pa unti-unti. O, di ba? Ngayon, ano ba yung mga healthcare benefits natin sa loob ng 7 years? First, meron ka na dyan annual physical examination for free. Meron ka na ding mga dental benefit. Meron din tayong tinatawag na waiver of installment due to death. Halimbawa, mawala or mamatay tayo. Paano po yun? 3 years pa lang ako nakakahulog, bigla akong namatay. Wag naman, di ba? Pag ganun po yung nangyari, automatic mawi-waive na po yung savings natin sa loob ng 7 years, fully paid na po yun. Okay? And meron din tayong waiver of installment due to disability. Sabihin natin na disable ka talaga, di ka na makapagtrabaho, hindi mo na kayang ma-save or maipunan itong savings mo sa Kaiser, don't worry, na-waive din siya. Automatic yung 7 years fully paid na. Okay? Again, ulitin ko yung third, no? Kapag nawala yung plan holder sa loob ng 3 years or 4 years, 2 years pa lang siya naghuhulog, automatic, mawi-waive na yung 7 years and mapapamana niya na, matatransfer na sa primary beneficiary niya. Okay? And take note, tayo dito sa first 7 years, inpatient benefits po tayo, yung mga hospitalizations. Okay? And lahat po yan, ang advantage natin, mostly, mga private hospitals po yung affiliated natin. Okay? Or yung mga kapartner natin. Kaya kung may malapit na private hospital sa inyo, surely, check din natin, no, kung affiliated, and 100% I believe, diba, na affiliated tayo dyan, mostly sa mga private hospitals. And may link din naman tayo para makita niyo yun, mga accredited hospitals natin. Okay? So ngayon, ma'am, paano naman ako magsisimula dyan? Ganitong edad na ako, ganitong edad na ako. Take note dito, dapat bago ka mag-60, may napaghandaan ka na. 'Di ba sabi nga, prevention is better than cure. Kapag may tinanim, may aanihin. So, 'di ba, ang dami nating mga quotes na kailangan natin talagang isabuhay. Dapat bago ka maging 60 or bago ka mag-60, nakapag-prepare ka na. Kasi alam mo naman, 'di ba? Lahat tayo tatanda. Kailan ka ba magpe-prepare? Kapag hindi mo na kaya or habang malakas ka pa? Again, nasa sayo yan. Ngayon, ano yung coverage natin para makapag-start ka ng sarili mong Kaiser program? Tayo, dito, para makapag-ipon ka para sa healthcare mo, kung ikaw ay 10 to 40 years old, ang minimum plan mo is K45. Okay? Kung ikaw ay 41 to 50, ang plan name is K60. Kung ikaw naman is 51 to 60, minimum K75. Ulitin ko, kung 10 to 40 years old ka, minimum K45. Pero pwede mo kunin yung mas mataas na plan. Halimbawa, itong K100. Honestly, ito yung pinaka-the best na sinasuggest po natin na plan. Kasi kung titingnan nyo po siya, ang maturity value niya is 1.1 million. Ibig sabihin, in the future, mas malaki po yung maturity value o yung naging ipon natin. Okay? Especially in terms sa side ng investment. Ngayon, kung titingnan po natin, kayo na po mag-decide ano po bang mas gusto nyong maturity. 524, itong K45,
O itong kung nasa age ka na 51 to 60K, 75, 874K, yung maturity value ng pera mo once na matapos natin yung program. And dito, kung ikaw ay magma-monthly, 5,882 ang monthly natin sa K100. Pero good news, kung ikaw po ay mag-a-annual, 'di ba sa isang buong taon, annual may 12 months tayo, times 12 kung monthly. Pero kung annual, isang ipunan na lang, times 10 na lang siya. So, ibig sabihin nun, discounted ka ng 2 months. Plus, pwede mo na siya agad magamit kasi may 1-year fund ka na. Pero wag muna, syempre, di ba? Pero yung mga benefits natin ng mga dental, annual physical examination, pwede na natin ma-enjoy kasi kasama na siya. Meron na tayong 1-year fund. Kung semi-annual naman, don't worry. Kasi may discount ka pa rin at least 1 month. Di ba? Kung i-calculate mo siya. Sa quarterly naman, half of the month discount natin. Kung monthly, wala ding problema. Di ba? At least kahit papano, nag-desire tayo na makapag-ipon at makapaghanda para sa future. Lalo na kapag nagkasakit tayo. Okay? Ngayon, ma'am, gusto ko naman yan. Di ba? Madalas sa atin gusto nating paghandaan yung healthcare natin. Kaya lang, nag-struggle kasi ako sa monthly. 'Di ba? Kahit kami po, 100% kami po nang nag-start kami dito. I started here at the age of 18, so wala po akong source of income that time. Student pa lang po ako. Pero ang ginawa ko po, nag-start muna ako ng 1 month. And IMG member na rin po ako noon. Okay, so talagang pinag-ipunan namin, yung iba galing sa scholarship. Yan. And good thing, dahil naging IMG member kami at may Kaiser kami, ang ginawa po namin, inaral namin talaga din yung business side dito. So kung gusto mo din matutunan na makapaghanda ka at of course magkaroon ka ng other source of income na gusto mo talagang mapaghandaan to nang hindi nanggagaling sa income na meron ka ngayon kasi baka mamaya kinakapos pa tayo, pwede din natin aralin itong business side. Don't worry, napakaganda ng platform natin na tumulong din sa iba and it's up to us. If kaya mo naman nanggaling sa source of income na meron ka ngayon, yung pang-save mo para sa healthcare mo, paghahanda mo para sa future mo, walang problema. Pero if you want na magkaroon ng extra income, kailangan mo pa ba ng extra income? Don't worry, meron din tayo dito na. Lahat yan, i-guide po namin kayo, tutulungan namin kayo para ma-achieve nyo po ng mas mabilis, 'di ba? Step by step pa din yung goal po natin. Okay? So, if may question ka, please don't hesitate. Chat mo ulit ako, 'di ba, para matulungan kita. Makapagtulungan tayo na makapag-prepare talaga tayo. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Baka mamaya 40 na tayo, 50 na tayo, 30 years old na tayo, 'di ba? Hindi natin alam. Kung ibabalik natin yung buhay natin 10 years, 15 years ago, ano po ba talaga yung pangarap natin noon? 'Di ba? Pagdating natin ngayon sa age natin, ano na ba yung nakuha natin? Ano na ba yung na-prepare natin? So, kung ang sagot natin, wala pa, nahirapan pa rin tayo, please, 'di ba, mag-take tayo ng action. Again, lahat ng choice natin, nanggagaling lang din yan sa atin. Sabi nga, kung mahirap tayo ngayon, walang ibang sisisihin kundi tayo pa din. Okay? Again, ayun lang yung goal natin dito sa IMG, mabuo natin tong financial foundation. And good thing, kay Kaiser, 3 na yung sinachikan natin. Meron ka ng healthcare na long term, meron ka na ding life insurance protection, at meron ka na ding investment. So, onting kembot na lang, ma-reach natin yung goal natin na hindi tayo magiging pabigat kani-kanino, lalong-lalo na sa mga anak natin, pagdating natin ng non-productive years, at hindi po tayo maging financially broke. 'Di ba? Kasi may napaghandaan tayo. And of course, maputol na yung poor cycle sa family natin na paulit-ulit nating inaasa yung sarili natin sa mga anak natin. Dahil sila nag-struggle din, aasa na lang din sa mga anak nila. So, paulit-ulit na yan eh. Pero, if iisipin mo, kung i-imaginein mo,
kung meron ka nitong mga blocks na to, kamusta kaya yung magiging buhay mo at magiging buhay ng mga anak mo kung hindi ka aasa sa kanila? Pag nagkasakit ka, pag may kailangan kang bilhin, kapag may maintenance ka na, and especially ngayon pa lang. Okay? So I hope marami tayong natutunan, i-apply natin sa buhay natin, step by step, hindi siya madali, pero at the end of the day, nasa sa atin pa rin yung desisyon kung gusto nating mabago at makapaghanda para sa future. Okay? So once again, I'm Hazel Bernardo. I hope marami tayong natutunan at may apply natin talaga sa buhay natin. And don't hesitate na i-subscribe yung YouTube channel ko, diba? Thank you so much for the support na binibigay nyo po sa atin. And you can share this video kung alam nyo makakatulong sa inyo at of course dun sa mga kakilala po natin. So thank you so much ulit. God bless us all.